So ano tong highly urbanized cities o yung HUC na tinatawag. So ito daw merong 200,000 inhabitants based dun sa local government code o RA 7160. No, at meron itong annual income na 100 ay lang sinulat ko yun eh. May annual income na 50 million pesos. So, kaya hindi ako magtataka bakit marami ang lugar dito sa Pilipinas na gustong maging city yung kanilang yung kanilang lugar o kung saan sila nakatira kasi yung annual income nila is dapat 50 million annual. Sa isang taon, 50 million dapat yung income nila. Ito is certified by the Philippine Statistics Authority. So, hindi basta-basta to. Kasi ang PSA ang kumukuha ng number of inhabitants mo. So, yun. At saka kasi based dun sa, yung national tax allotment. Yung national tax allotment, yun yung tulong na nanggagaling, yun yung binibigay ng kinikita ng gobyerno out of taxes na ibinibigay sa local government. So, kumbaga, yun yung internal revenue allotment, yun yung IRA, pero pag sinabi mong national tax allotment, in a national scale. Kumbaga, yun yung IRA ng national government na ibinibigay sa local government, di ba? So, yun yung natutunan natin ngayon. Importanteng malaman natin yan. Dapat nga, binabasa natin yan eh. Hindi lang for knowledge purposes eh. Dapat talaga, binabasa talaga natin yan. Kasi, as Philippine citizens o as Filipino citizens, we are required to do that. Kasi, napanood ko rin kay Ed Lingaw, di ba? So, sabi ko, in-explain naman ni Ed Lingaw, pero gusto kong dagdagan. No, dagdagan ko yung mga nalaman ko dun sa report ni Ed Lingaw kagabi dun sa frontline habang nag-aantay ako ng Batang Quiapo. So yun, national tax allotment, no. Kasi tingnan nyo, kaya nila gustong maging city kasi ang percentage lang na makukuha ng ng municipality is 34%. Mas malaki, pero marami kayong municipality. Tsaka pag municipality ka, ano ka lang, maliit lang yung annual income mo. Maliit lang yun. Mas mababa sa 50 million. Kung highly urbanized city ka na, o yung city ka na, okay? Kaya marami ang etong Bacoor ngayon parang HUC na to eh. Highly urbanized cities na, malapit na. So kaya yung city, kaya nila gustong maging city yung kanilang lugar kasi tataas yung annual income nila dahil maraming papasok na businesses, maraming papasok na investor dun sa lugar nila. Tataas yung kanilang annual income plus mayroon pa silang support sa national government na out of taxes na 23%. So, ibig sabihin, 34% nga yung makukuha mo as municipality o city. Di ba? 34% ata yung makukuha mo sa Alam. Teka lang tingnan natin. Diba, pag municipality ka, 34%. Pero yung annual income mo, mas mababa. Pero pag city ka, 23% yung makukuha mo, plus yung annual income ng city is mas malaki kesa sa municipality. O tsaka consistent na yun na 80% at 20% yung share ng barangay. Yun yung nakalagay sa yung allocation sa national tax allotment. Ang parte ng barangay which is directly handed to the barangay treasurer is 20%. Sipin mo,
Maliit, no? Ngayon ko lang nalaman to. 20% pala yung 20% pala. Maliit lang pala yung nakukuha ng barangay out of yung sa national government, yung nakukuha sa taxes from the national. Tapos yung revenue pa ng barangay, napakaliit. Oh. Kaya nga, di ba, ngayon ko lang din na-realize na as PWD officer, kung pwede tayong humingi ng tulong sa labas or sa DSWD for that matter, gawin natin. Kasi maliit lang ang budget ng barangay talaga. Tingnan mo, 20%. Magkano lang yung 20% sa sa barangay, late nun. Nakalagay dun sa nakita nating article, 80,000 pesos. Yung share ng barangay out of the national tax allotment is 80,000 pesos. Oh. Sipin nyo yun, maliit lang ang tulong na nanggagaling sa national government. So, kailangan talaga na maging city yun para yung mga barangay nila lumaki yung income at maging productive. Kaya pala isinulong ni Mayor Strike nung siya ay congressman at saka si congresswoman at dating Mayor Lani Mercado Revilla na maging city yung Bacoor ng 2012. Naintindihan ko na ngayon bakit nila gusto maging city ang Bacoor. Kasi para tumaas yung annual income plus yung suporta manggagaling sa national tax allotment, kahit mas maliit, ang purpose doon, lumaki yung income. At saka maraming pumasok na negosyo para maging industrialized. Kasi pag naging highly urbanized city ka na nga, 50 million yung annual income. So yun yung pinupunto ron, lumaki yung annual income nung dito sa Bacoor City na to. So yung annual income nito mas malaki na kaysa dun sa Bacoor lang siya nung hindi pa sa city. Mas malaki na yung income ng Bacoor ngayon dahil city na siya. Plus meron ka pang 23% na sa national tax allotment. So maganda. So yun lang muna kasi may vlog pa tayong susunod yung pero magandang malaman itong mga ganito. Nilagay ko nga kasi doon sa librong binabala kong i-construct o buuin kasama to kasi sa negosyo pag gagawa ka ng demographics, dapat alam mo to. Kung negosyante ka sa Pilipinas, alam mo na kung highly urbanized city siya, alam mo dapat 50 million yung annual income niya. Plus, city siya, yung contribution na nakukuha niya sa gobyerno. Part yan ng negosyo na alam mo yung rules. Kung paano tinutulungan at paano ilang porsyento yung naibibigay na pera out of taxes. Anong naitutulong ng national government from taxes na ibinibigay sa local government. So kasama yun sa research mo as negosyante. Hindi pwedeng mawala yan. Kasi doon mo malalaman kung yung lugar na pagtatayo mo ng negosyo is profitable. Diba? Doon na lang Kung city siya, ibig sabihin, annual income niya mas malaki kaysa dun sa common municipality. And ilang percent yung nakukuha niyang sa NTA o sa national tax allotment. Dapat alam mo yun. Kasi dun pa lang malalaman mo kumbaga dun mo malalaman kung dapat ka bang magtayo ng business sa lugar na yun. O yung isang branch ng negosyo mo, dapat ba itayo mo sa lugar na to? Kasi, yung highly urbanized cities, meron tayong 33. Di ba? Yun pa yun. 33 yung highly urbanized cities, pero yung 16 is located sa Metro Manila. So, karamihan ng highly urbanized cities is nasa Metro Manila. Paano kung highly urbanized cities, marami ka ng kakompetensya, so hahanap ka na naman ng
hahanap ka na naman ng iba na less yung competition mo. Nakikita ka ng mas malaki. Kesa kasi dun sa may kakompetensya ka, hati kayo kung wala kang kompetensya dun sa ibang lugar, solo mo, di ba? So yun yung importanteng nakikita natin pag alam natin tong mga bagay na to business wise. So yun lang po.